Sa videong ito, tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PSA birth certificate online at kung magkano ang mababayaran dito. Kaya tara, samahan niyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Alam mo ba na pwede ka nang kumuha ng PSA birth certificate online? Handog ito ng Philippine Statistic Authority, ang PSA Service, para makakuha ng civil registry documents mula lang sa inyong mga bahay or kung saan pa mang lugar sa mundo. Sa tatlong simpleng steps na ito, mabilis at madali na ang pagkuha ng PSA birth certificate online. So una, mag-fill out lang ng application form. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill out niyan. Then pangalawa, magbayad sa mga accredited payment channels and i-discuss din natin kung saan ka pwedeng makapagbayad niyan. At ikatlo, maghintay na i-deliver ito sa address na ibinigay ninyo. Yes po, tama ang narinig ninyo. I-deliver na ito sa mismong bahay ninyo. Kaya hindi na natin papatagalin pa, punta na tayo sa unang step, yung pag-fill out ng application form. So para makuha yung form guys at maka-fill out tayo, punta lang tayo dito sa ating mga search engine na ginagamit kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang PSA Service. At dito hanapin at i-click lang natin itong PSA Service, itong may www.psaservice.com.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, who are the authorized to get the civil registry documents. So basahin nyo na lang pong maigi yan at kung tapos na, i-click nyo na lang po dito sa baba yung got it. And then mapupunta na po tayo dito. If ever may makita kayong ganito guys, i-click nyo na lang po yung I accept cookies, itong may square. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So dito guys, pwede kayong pumili kung ano yung kukunin ninyo, kung birth certificate ba, marriage certificate, death certificate, or Sinomar. Pero sa video na to, ang kukunin natin is PSA birth certificate. Kaya ito yung i-click natin. At pagkatapos may makikita po tayong terms and condition. So scroll down nyo na lang po ito dito na side guys. So basahin nyo na lang po lahat yan. And then kung okay kayo, i-click nyo tong box katabi ng I agree to the terms and conditions para ma-checkan. At pagkatapos dito naman tayo sa data privacy notice. So basahin nyo na lang po lahat yung nandyan. At pagkatapos kung agree kayo, i-click nyo tong box katabi ng I agree to the data privacy notice para ma-checkan. At kung okay na at may check na yung dalawa, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita kayong mga tanong dito na kailangan ninyong sagutan. So kung may mga correction yung PSA birth certificate na kukunin ninyo, i-click nyo po yung yes. Pero pag wala, i-click nyo ang no. At dito sa pangalawa, kung nakakuha na ba daw kayo dati ng PSA birth certificate. Kung meron na, i-click nyo ang yes. Pero pag wala, i-click nyo ang no. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, minsan maglo-loading talaga guys. Kung wala talaga, ilang minuto na, pwede nyo pong i-refresh yan. So kung kaya pang antayin, antayin nyo, pero kung hindi na, i-refresh nyo. Hanggang sa makita ninyo itong ganito. So una is yung request details for birth certificate. So dito maglagay kayo kung ilang copies yung kukunin ninyo. Kung isa ba, dalawa, tatlo, apat, ganyan. Sa akin isa lang, kaya isa lang yung pinili ko. And then dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng certificate details. So may note dito sa taas guys na maiden name daw yung ilalagay kung babaeng kasado na yung mag-a-apply or kukuha ng PSA birth certificate. So take note guys, maiden name, so pangalan ng babae nung dalaga pa siya. So dito ilagay nyo po yung last name, first name, at middle name ng kukunan ninyo ng birth certificate. So make sure po hindi magkakabaliktad. So una, last name, first name, at middle name. At dito sa baba, ilagay nyo po yung place of birth. So kung saang lugar siya pinanganak. So kung Pilipinas, ilagay nyo Philippines, tapos ilagay nyo dito yung province kung saan pinanganak at yung city or municipality. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth. So kung kailan pinanganak yung kukunan ninyo ng birth certificate. At dito, pili na lang po kayo ng kasarian na kukunan ninyo ng birth, kung male ba or female.
At pagkatapos punta tayo dito sa baba sa paglalagay ng father's last name, first name at middle name. So make sure guys hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ninyo. At dito naman sa baba ilagay po natin yung mother's maiden name. So take note po, maiden name kaya pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay nyo yung last name, first name at middle name ng pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So make sure po i-double check nyo maigi para hindi po kayo magkamali at hindi po kayo magkakaproblema sa pagkuha. At dito naman tayo sa baba, i-click lang natin tong select relationship to the document owner. So ang ibig sabihin po dito kung kaano-ano mo yung kukunan mo ng birth certificate. For example, yung anak ko yung kukunan ko kaya anak na babae kaya daughter yung ilalagay ko dito. Kung lalaki, ilagay nyo son. Pero kung sarili ninyo, yung kukunan ninyo ng PSA birth certificate, kayo mismo yung kukuha, i-click nyo na lang po itong self. Pero kung wala dito sa pagpipilian yung relasyon mo sa kukunan mo ng PSA birth certificate, i-click nyo po itong others. Pero sa akin guys, yung kukunan ko is aking anak na babae kaya i-click ko itong daughter. At dito naman tayo sa embassy or government agency details. So sa akin nasa Pilipinas lang kaya no. Pero sa ibang bansa guys, pwede nyong i-click yan, yes. Tapos select kayo ng delivery to. So pili kayo ng embassy dyan. Pero sa akin nasa Pilipinas lang kaya itong no yung pinili ko. Pagkatapos dito naman tayo sa purpose. So i-click lang natin tong select purpose of request. So dito pwede kang pumili kung claim benefits, loan, employment abroad, employment local, others, passport, travel, school requirements. So depende na po yan kung ano yung purpose ng pagkuha ninyo ng PSA birth certificate. Pero sa akin, for school requirements ng anak ko, kaya ito yung pinili ko. At kung okay na at na-review nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa step 2, yung paglalagay ng requester's details. So for example, kayo yung kumuha, so pangalan nyo po yung ilalagay ninyo dito. Pero kung mama ninyo or papa ninyo yung nag-request, so pangalan ng mama or papa ninyo yung ilalagay ninyo dito. Basta sa madaling salita guys, kung sino yung nag-request, yun yung pangalan na ilalagay ninyo dito. So ilagay nyo po yung last name, first name, at dito guys, middle initial lang. Kasi nag-antay ako, itatype ko pa sana yung buong apelyido, pero hindi na talaga matatype. Nung nabasa ko, middle initial lang yung ilalagay dito. At dito naman, maglagay kayo ng email address at yung cellphone number ng nag-request yung ilalagay dito. At dito sa baba guys, mag-select kayo kung delivery ba or pick up. So, pwedeng i-deliver yung PSA certificate niyo straight sa inyong bahay talaga. So, maglagay lang kayo ng exact address mamaya. Or kung gusto niyo, i-pick up nyo na lang sa any LBC branches. Pero sa akin itong pinili ko yung delivery kasi diretso sa bahay namin. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng delivery address. So select kayo kung saang country, kung Pilipinas, Philippines yung ilalagay. Tapos select kayo ng province, city or municipality. Tapos ilagay nyo po yung barangay ninyo. Pagkatapos dito, ilagay nyo po yung address line. So, yung buong address niyo ilalagay nyo po. Kung may mga landmark dyan, mas maganda ilagay nyo na po para hindi po maligaw yung magdi-deliver at diretso po talaga sa bahay ninyo. Pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng zip code or postal code. Itong my square. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita kayong confirmation dito. So i-review nyo po lahat ng mga nilagay ninyo kung tama ba. At pagkatapos dito sa baba, i-click nyo na lang ang confirm. At mapupunta na po tayo sa step 3, yung summary. So i-review nyo po lahat ng mga details na nandito kung tama ba. At nandito na rin po pala yung amount na mababayaran ninyo. 330 pesos po. So i-review nyo pong maigi, scroll down ninyo at kung okay naman lahat at agree kayo sa lahat ng mga nandyan, i-click nyo na po ang next. Pagkatapos may makikita kayong quick survey. So checkan nyo na lang po kung saan ninyo nalaman ang survey list na website. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa acknowledgement. So dito makikita nyo na po yung reference number.
So ito po yung reference number ninyo, ito po yung gagamitin ninyo once magbabayad na kayo. So i-click at i-copy nyo na lang po itong reference number ninyo. By the way guys, kung ayaw nyo pang magbayad o the next day pa kayo gusto magbayad, pwede nyo pong isave muna tong reference number ninyo, screenshot nyo yan, at the next day pwede nyo yung bayaran. Pero kung gusto na ninyo kaagad na magbayad, so scroll down nyo na lang po yan at may makikita po kayong proceed to payment. So i-click lang po natin yan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa payment, so scroll lang natin yan pa kanan. So may makikita tayo dito sa baba na Pay Now. So i-click lang natin itong Pay Now. At pagkatapos may makikita kayong pangalan ninyo dyan, yung amount 330. Tapos kung gusto niyo i-proceed, i-click nyo po ang Proceed. So dito pwede po kayo magbayad gamit ang yung debit or credit card. Pagkatapos pwede din yung mga e-wallets or digital wallets kagaya ng ShopeePay, QRPH, GCash at GrabPay. So kayo nang bahala kung ano yung gagamitin ninyo sa pagbabayad. Pero sa akin wala pa lang laman yung GCash ko ngayon kaya hindi muna ako magbabayad, the next day na lang. Basta itago nyo po yung reference number na nakuha ninyo yung pinakopy ko sa inyo kanina kasi pwede nyo pa yung bayaran kung wala pa kayong pera ngayon up to 60 days. Kasi 60 days mag-expire na po yung reference number na yon. Pagkatapos yung fill upan lahat at nakapagbayad na po kayo, mag-antay na lang po kayo ng delivery ng dokumento sa loob ng 4 hanggang 6 na araw kung nasa Metro Manila kayo. At 6 na araw hanggang 8 araw kung nasa labas kayo ng Metro Manila.